Hi guys, this is Serge On and in here we're going to talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. So pag-uusapan nating celebrity for this week ay si Sir Rudy Fernandez. So if you are a 90s kid, kinalakihan na natin ang mga action movies niya. So isa rin siya sa masasabi nating good boy na action stars, yung mga wala masyadong issues. Noong 2007, nang mag-open up ang asawa ni The Boy na si Miss Lorna Tolentino, na isang taon nang nakikibaka ang asawa niya sa periampullary cancer and naoperahan na rin sa Amerika a year prior. Tumagal pa ng 2 taon si The Boy, pero tuluyan na rin siyang pumanaw a few days after their 25th wedding anniversary noong June 7, 2008 sa edad na 56. Narito po tayo ngayon sa Heritage Park sa Taguig at ito po ang mausoleo ni Action King Rudy The Boy Fernandez. First time po ito na tayo po ay makakapasok sa loob ng mausoleo. Siyempre dahil yan sa imbitasyon ng kanyang anak na si Mark Anthony Fernandez. So ang first question ng marami dyan is, Doc, hindi pala pancreatic cancer ang kinamatay niya? Kasi may mga news report noon na pancreatic cancer daw. Well, tutuldukan natin kung ano ba talaga sa dalawang yan. Aalamin natin kung ano yung mga differences nila in terms of location, gamutan, pati na yung prognosis or survival rate. Pati na ang tanong kung saan ba talaga nakikita ang ampulla mo. So babase tayo sa mga kwento ng dalawang anak ni Sir Rudy kung paano nag-progress ang sakit niya. Para may idea tayo kung paano lalabanan ang pancreatic at periampullary cancer if ever na meron tayong kakilala. Namatay si The Boy, ayan, June 7, 2008. Ilang taong ka rito, Mark, nung pumanaw ang tatay mo? Nung pumanaw si Erpat sa nasa 32 po. Ano mga naaalala mo ng mga times na may sakit na si The Boy? Nung time yan, hoping for the best pa rin kami kasi talagang natamaan lang, na parang nahirapan lang siya after nung operation eh. Nung second round nung operation, dun na siya nanghina. Okay, so we took a timeline of The Boy's illness from pep.ph para mas organized. So itong first part ng chronological list or timeline ng cancer journey niya. So early 2006, ang chief complaint niya is pabalik-balik na lagnat na later on na-diagnose na cancer. So syempre hindi cancer ang first consideration mo sa lagnat. Nag-undergo yan siya ng battery of tests at ni-rule out muna ang ibang more common causes ng lagnat like viral or bacterial infections, etc. Pag pabalik-balik at wala kang makitang ibang cause, ang tawag dyan, fever of unknown origin. So, FU. Pag more than 38 degrees ang lagnat mo at lumalagpas ka na ng 3 weeks, plus wala kang makitang ibang source ng lagnat sa physical exam at sa interview mo. So, mag-undergo ngayon ng lab test ang pasyente para ma-investigate namin kung ano yung mga maraming possible causes. So, hindi ibig sabihin na may pabalik-balik na lagnat, cancer na agad. Although possible cause talaga siya, maraming pwedeng cause ang FUO at hindi cancer ang first consideration mo. So, pwede pa rin talaga ng infeksyon na caused by a bacterial or fungal infection na hindi masyadong common. Mga inflammatory diseases, hereditary diseases, pwedeng nang nagsasakit-sakitan lang or wala talagang lagnat ang pasyente. So, marami. So, at this point, you need not worry. So, walang magagawa yan. Worry is pulling tomorrow's clouds over today's sunshine. Tingnan nyo to guys. I-emphasize ko to kasi hindi to masyadong na-appreciate ng ibang pasyente. So, ang pinaka-importanteng parte ng pagdadiagnose sa pasyente mo is ang history at PE ng doktor mo. Hindi lab test, hindi imaging. 80% ang diagnosis mo yan. So, mas importante pa siya over laboratory test. Pag hindi ka sigurado, iso-supplement na lang yan ng labs and imaging test mo. Kaya huwag kayong magalit kung ayaw kayong i-diagnose or bigyan ng doktor nyo ng gamot over the internet. Kasi doctors need to know more about your history in order to come up with a proper diagnosis. So, hindi yan dahil gusto lang namin ng consultation fee, lalo na pag surgeon. So, kailangan namin makapa ang bukol mo bago natin malaman kung pwede natin itong tanggalin. So basically, ang pinaka-importanting kasangkapan para mag-diagnose ng sakit mo ay hindi ang mga CT scan or mga laboratory machines, kundi ang utak ng doktor mo. Or kung surgical, pati na ang kamay ng surgeon mo. Yan, so balik tayo dito. So March 2006, na-diagnose siya ng stage 1. So hindi na-mention kung stage 1 ang anong sakit, pero most likely cancer kasi nga may staging. Sinabi rin ni Mark Anthony na naoperahan siya, so he underwent Whipple surgery or Whipple procedure. So may clue ka na kung saan ang possible location ng cancer. Kasi ang Whipple mo, opera siya na ginagawa sa palibot ng pancreas mo, pero not necessarily sa pancreas mismo. So pwede siyang gawin
gawin for cancer ng duodenum ng small intestine. So sa bituka, pwede rin sa bile duct or yung sa daanan ng abdo mo. Pwede rin siyang sa aksidente na na-damage ang lahat ng area na yan. So maraming pwedeng cause, so hindi lang siya pancreas. So bulto yan siyang tatanggalin sa Whipple's kasi ang mga organs mo dyan interconnected ang mga blood supply at daanan ng abdo. Most of the time, hindi mo siya pwedeng kunin per piece kasi malaki ang chance na bumalik at kumalat ulit ang cancer. Or in the case of injury, hindi magiging maganda ang blood supply or daloy ng abdo at pancreatic enzymes mo after ng opera. So we will discuss more on Whipple procedure later on. So alam niya na ba na I don't know. malapit? Palagay ko. Oo. Pero ikaw? You felt it? Hindi ko alam na ganun kabilis na mamamatay na siya after. Pero alam ko na serious na talaga yung sakit niya. Ano na siya, yung pumayat ng konti. Tsaka hindi, pagkausap mo siya, biglang iidlip mo na siya, tapos magigising, tapos tuloy. Yan, so the boy had weight loss aside from fever. For older adults, sudden significant weight loss or weight loss of more than 5% ng previous mong timbang over a period of 6 months to 1 year. Sa mga pasyenteng hindi naman nagda-diet or nagpapapayat, that is a potential sign of cancer. So any cancer, pero most commonly digestive system. So stomach cancer, pancreatic cancer, colon cancer. So dapat i-investigate yan further para makita kung may bukol sa tiyan. So ultrasound or CT scan. So iba mo pang titingnan dyan sa pasyente which may be present kay Sir Daboy is jaundice or pagiging yellow ng balat. See? So importante talaga na makita namin ang patient personally para makita namin kung yellow ba talaga kayo in person or baka nakasepia filter lang kayo sa video call. So mag-zoom in ka ngayon sa area ng digestive system mo na nagpo-produce at dinadaanan ng abdo. Most likely may bukol dyan or pwede rin namang gallstone. Mind you, may iba-ibang tone ang pagiging yellowish. So pwede siyang greenish or orangey like Donald Trump. So, pwedeng light yellow lang. So, meron iba deep yellow talaga. So, may iba na sa tiyan lang. Meron iba na whole body talaga. So, importante talaga ang physical exam. So, most likely, sumasakitin ang right upper quadrant ng tiyan ni Sir Daboy if ever may bukol or bato. Kasi nga, nasi-stretch ito ang mga ugat sa palibot. So, again, pwedeng bukol, pero pwede rin namang bato. Pero ang clue mo dyan na most likely bukol siya na cancerous is the weight loss. Kasi hindi normally pumapayat kung gallstone lang. Pag nakita mo ang tatlong yan, so fever, jaundice, at right upper quadrant abdominal pain, yan ang tinatawag naming Charcot's Triad, named after Jean-Martin Charcot. Charcot? Meaning lang yan, bumabara at hindi nakakalabas ang abdo mo, kaya umaapaw ito sa dugo. Kaya ka nagiging yellow. So nilalagnat ka kasi nai-infect ang abdo sa loob. Kasi nga nagpupul. Ang mga liquids mo sa loob ng katawan guys, good medium yan for bacterial infection pag hindi nakadaloy. Same reason kung bakit ka nagkaka-UTI pag pinigilan mo ang ihi mo. So dapat sa mga likido nilalabas. At syempre abdominal pain dahil nasi-stretch ang bile duct or ang tubo ng abdo dahil nga sa bara. Ibig sabihin lang ng Charcot's Triad guys, meron kang nakabara pero hindi siya specific. So pwede siyang bato, pwede siyang bukol anywhere sa daanan ng abdo. So Doc, saan po ba kasi dumadalo yung abdo? Ang abdo nyo guys, napaproduce yan sa atay nyo, sa tinatawag nating hepatocytes, at dadalo yan palabas sa mga bile ducts. Mula yan sa dugo. Mahabang proseso yan, pero basically, pag matanda ng red blood cells mo, binibreakdown yan at isa sa mga waste products mo ang bilirubin, na minamanufacture naman ng atay mo para gawing bile or abdo. So sa simula, greenish pa ang bile. Pero along the way, nagiging mas yellowish na ito. Ang purpose ng abdo nyo guys, hahalo ito sa pagkain sa bituka nyo, para lusawin ang mga taba na nakain mo. Pag nalusaw ang taba, mas madali ito ma-absorb ng bituka mo papunta sa dugo. Importante ang taba dahil ito ang energy source mo at foundation ng mga hormones sa katawan. So estrogen, testosterone, kailangan nilang nataba para ma-produce. Kaya yung mga babaeng may anorexia, minsan hindi yan sila nagme-menstruate kasi may hormonal imbalances. Same yan sa mga lalaking nagka-cutting or nagsishredding. So bumababa ang testosterone levels nila, kaya bumababa rin ang sex drive. Ano naalala mo nung araw na yun? Hanggang dulo, pinagdarasal ko na magka-miracle na mawala yung sakit niya, gumaling siya. Apparently, panahon na niya. Ayun, tinanggap ko na lang. Nung mga time na yun, parang wala na rin siya sa sarili niya. So, hindi na siya nakapaalam. Nakapaalam siya beforehand pa. Pagkalabas ng atay, ang abdo ay sinustore sa gallbladder at ginagawang more concentrated. Pag kumain ka ng matabang pagkain, nagko-contract ang gallbladder mo para i-release ang concentrated na abdo na siyang hahalo sa taba para ma-dissolve ito. Dadaan ito sa cystic duct, papunta sa common bile duct, at magme-merge sa daanan ng pancreatic juice mo sa ampulla of Vater. Ampulla is Latin for small jar kasi pareha sila ng shape.
Vater dahil it is named after Abraham Vater, a German anatomist. Ang pancreatic juice at ang abdo mo parehong lulusot sa isang butas na tinatawag nating sphincter of Oddi. Sphincter comes from Greek sphingein meaning to tighten. Isa siyang bilugang muscle na pwedeng mag-tighten and loosen depende kung may gustong ilabas or may gusto kang papasukin. So may idea na kayo kung saan pa makikita ang mga sphincters. So hindi ko na i-elaborate kasi madedemonetize tayo. Oddi dahil it is named after Italian anatomist Ruggero Oddi dahil siyang nag-discover niyan. Paglabas dyan, duodenum na ng small intestine mo. Dyan humahalo ang abdo mo sa pagkain para ma-breakdown ng taba para ma-absorb ito ng katawan. Kaya color yellow ang jebs mo dahil dyan. If you want to learn more about liver cells mo, watch our Has It Go video. Kung gusto mo namang malaman ang mga parts ng small intestine mo, watch our Andrea Del Rosario video. Kung functions naman ng pancreas, watch our Mike Enriquez video. O diba? So everything is interconnected. So ayan, so may idea na tayo kung paano nagkakasintomas ang pasyente. Weight loss, pwedeng dahil hindi makadalo yung abdo palabas. So pwedeng may bara dito, or pwede rin dito. Again, most likely bukol. Kasi nga pag may weight loss, worst case scenario mo, cancer. Next is ang Charcot triad mo. So, jaundice or yellowish skin. Pag bumara yan anywhere sa daanan ng abdo, bumabalik yan sa atay at bumabalik sa dugo. So, nagiging yellowish ang balat. Dahil nga may pain receptors ang tubo, pag na-stretch ito, sumasakit. Ang dictum ng pain guys, mas maliit ang lagusan, mas nasi-stretch, kaya mas sumasakit. Nagkaka-fever ka pag nai-infect ang abdo mo dito, pati na rin ang tubo na ito. That is what you call acute cholangitis. Again, ang acute cholangitis nyo guys or ang Charcot triad, sintomas lamang ang mga yan. So, hindi yan specific sa isang sakit. So, kahit anong sakit na pwedeng nagiging dahilan ng pagbabara ng abdo at pagkakaroon ng impeksyon sa daanan ng abdo. So, pwedeng magka-Charcot triad. So, magkakatalo na lang yan sa ultrasound or sa CT scan ng tiyan or eventually sa ERCP. Pag di mo nagapan with antibiotics or pag hindi mo na operahan para matanggal ang infected na abdo, pwedeng magka-sepsis. So, bababa ang BP ng pasyente at magiging disoriented, which is delicate. That is your Reynolds pentad, named after American doctor Reynolds. So my personal dream is maghanap ng isa pang sintomas guys para gawin kong Oisson sextad or hexad. Binigay sa kanyang time frame ng doktor, 3 months. Pero lumaban siya, umabot siya ng 3 years. Dahil rare type of cancer ang nakuha niya, which is periampullary cancer, malapit sa pancreas yun. Ang survival rate nun talaga mababa at mabilis. So let's break it down. So the boy is a diagnosed case of periampullary cancer. Peri means around. Ampulla dahil nakikita ito sa palibot ng ampulla of Vater. So hindi siya sa ampulla lang, pero sa area around the ampulla. So maraming klase yan na iba-iba ang mukha sa biopsy. Pero ang common denominator lang nila is ang location. So lahat sila nakikita around the ampulla. So pwede siyang cancer cells na galing sa bituka. So pwede siyang galing sa bile duct or sa tubo. Pwede rin siyang sa ampulla mismo, na pwede namang kapareho ng sa bituka or sa tubo. At pwede rin naman siyang sa tubo ng pancreas mismo. So para siyang black pink. Iba-iba pero lahat magaling. So to answer the question kung periampullary ba siya or pancreatic cancer, well, pwede siyang both. Dahil periampullary is an umbrella term at pwede siyang pancreatic type na tumubo sa ampulla banda. Again, hindi natin alam dahil malalaman na natin yan sa biopsy result na hindi naman nabanggit. Pero at some point, nawala pa eh. Naging okay na lahat eh. Tapos ayun, unfortunately, bumalik lahat at ayun na nga. Hindi na nangyari. So naging okay siya nung una kasi initially stage 1 pa ang cancer niya. Pero kahit na stage 1, pag cancer sa area na yan, so ampulla, pancreas, bile duct, mabilis kumalat. Kasi sa area na yan, highly vascular or maraming blood supply. Kaya usually, bulto talaga siyang kukunin. Assuming na ampullary adenocarcinoma ang type ng periampullary cancer na meron siya. Kasi ito ang most common type. So itong guidelines pa ganyan. So kita nyo, kahit na adenoma pa lang, meaning bukol pa lang siya, hindi pa siya cancer, best option mo pa rin dyan is opera agad. So pancreatoduodenectomy. So the boy underwent Whipple procedure. O diba? May patrivia na ang PEP. It is named after American Dr. Allen Whipple noong 1930s. Yan ang another name for pancreatoduodenectomy. So let's break it down. Pag ectomy, tanggalin. So tatanggalin mo dyan ang head ng pancreas, kasama na ang duodenum ng bituka, ang gallbladder at ilang parte ng tubo ng abdo, kasama na lahat ng mga lymph nodes. Siyempre kasama na ang ampulla sa gitna. So itong itsura niyan after ng opera.
So, diretso nang nakakonek ang pancreas mo at ang tubo ng abdo mo sa bituka. Ang stomach mo ay ililipat din sa ibang parte ng bituka mo at diretsong papasok ang pagkain dito. Ang abdo at pancreatic juices mo magta-travel dito at dito na sila maghahalo. Indicated ang opera na ito hindi lamang sa mga may cancer ng ampulla, kundi pati na rin sa mga cancer sa palibot ng area na yan. So, cancer ng tubo, cancer ng pancreas, sa duodenum, kahit mga cyst. So, same reason, dahil madaling kumalat pag dyan sa area na yan. Kailan yung period na parang na-realize niya na it's really best na mag-prepare na? First or second year nung battle with cancer. Doon na niya parang tinanggap at inasikaso niya na lahat. So, imamonitor mo ang pasyente every 3 months for 2 years para tingnan kung bumalik ang cancer. So, sadly, 1 year after maoperahan, nakitaan na naman siya ng mga bukol sa atay at sa pancreas. So, basically, stage 4 na siya. Kung nanonood kayo ng other vlogs natin, gamay na gamay nyo na ang stage 4. So, any T, any N, basta M1, meaning kumalat na sa ibang parte ng katawan. Pag ganyan, 3 to 6 months na lang talaga ang taning. At ang 5-year survival rate mo is 5% na lang. Meaning, 5% na lang ng mga pasyente may stage 4 periampullary cancer ang buhay pa after 5 years. So, mabilis talaga siya. Kasi nga nutrition is a basic need na nagde-deteriorate pag may cancer dyan banda. Kasi aside sa abdo, dyan din dumadaan ang pancreatic juices mo. So, aside sa fat, hindi mo rin ma-absorb ang proteins at carbohydrates. At sinabi na rin ba niya sa'yo na talagang mawawala na rin siya eventually? Lahat kami hopeful until nung dulo At the back of our heads, gusto namin handa na just in case. So it's important na alam ng pasyente ang mangyayari sa kanya. So that's what I always tell the family. Huwag niyong ilihim sa pasyente kung hindi na maagapan ang sakit niya. Kasi kailangang pagdaanan ng pasyente ang 5 stages of grief. Ito yung tinatawag nating DABDA. So denial, anger, bargaining, depression, and eventually acceptance sa kanyang journey through life and impending death. Not all patients finish this process, pero pag na-fulfill nila up to acceptance part, malaking bagay yan para ma-feel nila na may meaning at fulfillment ang kabuuan ng buhay nila. May points na sa hospital nahihirapan talaga siya because yung gamot, I think, nakahina, nakakalbo. Ayaw sa lahat ng ayaw niya yung pumapangit siya. So, although may taning ng pasyente, pwede pa rin naman tayo magbigay ng chemo drugs para at least ma-prolong ang lifespan and para di masyadong grabe yung sintomas. So, ang tawag natin dyan, palliative chemotherapy. Paano naging yung huling moment ng life niya? As Ano in, naaalala mo? Nakatingin na lang hindi, siya parang sa'yo. na unti-unti siya nang wala ng hininga. Parang gano'n. Tapos, Tapos hindi makahinga. Tapos may ginagawa sa intravenous niya. bigla na lang pabikit na mata, gano'n? Opo. So, for end-of-life care, usually binibigay na lang dyan is mga pain medications para walang maramdaman na sakit ng pasyente habang nawawala ng hininga. So, usually, hindi na rin sila nagpapatubo at hindi na rin nagpapa-CPR kasi nga tanggap na ng pasyente. So, magpapasign kami ngayon ng DNR-DNI form. So, do not intubate and do not resuscitate. Ano mga lessons na hindi mo makalimutang tinuro niya sa'yo? Yung mahalin mo yung pamilya mo, in terms of sa family, sa babae, wag kang mananakit ng babae physically or emotionally. So, takeaway message. So, although the word cancer brings fear to most people, because the word cancer is equated with death, not all cancers are created equal. May mga cancer na matagal mag-deteriorate. So, thyroid cancer, testicular cancer, prostate cancer, Hodgkin's lymphoma, etc. So, hindi yan death sentence. Pero there are some cancers na pag narinig mo, kabahan ka na. Pancreatic cancer, gastric cancer, esophageal cancer, glioblastoma na tumor sa utak, periampullary cancer, ang mga yan usually advanced na pag na-diagnose and ilang buwan na lang ang binibigay na taning. Sadly for periampullary cancer, although smoking, gallstones, alcohol, and chronic inflammation are possible causes, malaki pa rin na porsyento na genetic or nasa lahi. Kaya importante na ang mga anak ni The Boy ay may proper diet and healthy lifestyle, as well as magpa-check up for possible tumors early on, bago pa man magkasintomas. Because in cancer, specifically periampullary cancer, the best approach is prevention and early detection. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!